Teka. Si Kristo ay muling nabuhay, nanalig sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Alleluia, alleluia, ipagdiwang ngayon. Alleluia, alleluia, ang kanyang tagumpay. Si Kristo ay muling nabuhay, nanalig sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko, ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig sa iyo. Ang kagandahang loob sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag, ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami ay maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Maraming kababalaghang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Nagtitipon-tipon sa portiko ni Solomon ang lahat ng sumasampalataya. Hindi nangahas na makisama sa kanila ang mga di sumasampalataya, gayon may puring-puri sila ng mga tao. Subalit, parami ng parami ang lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon. Dinala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga papag at mga higaan upang pagdaan ni Pedro ay matamaan ng kanyang anino ang ilan man lamang sa kanila. At dumating din ang maraming tao buhat ng mga bayang kanugnog ng Jerusalem. Dala ang kanilang mga may sakit at mga pinahihirapan ng masasamang espiritu. At silang lahat ay pinagaling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing pooy, purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang taga-Israel, bayaang sa bihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay, ang pag-ibig ng Diyos ay walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat maghayag, ang pag-ibig niya'y hindi nagwawakas. Butihing pooy, purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga. Ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Butihing pooy, purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Kami ay iligtas, tubusin mo, Panginoon. Kami ay iligtas at pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumamarito sa ngalan ng poon ay pagpapalain, magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang Panginoong ang Diyos, pagkabuti niya sa mga hinirang. Butihing pooy, purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid na kasama ninyo sa paghihirap, paghahari at pagtitiis dahil sa pagkikiisa kay Jesus. Itinapon ako sa pulo ng Patmos sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag ni Jesus. Noong araw ng Panginoon,
kinasihan ako ng Espiritu at narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Ang sabi, isulat mo ang iyong nakikita. Lumingon ako upang tignan ang nasasalita at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ito ang isang animoy lalaki. Nakadamit ng abot sakong at may pamigkis na ginto sa kanyang dibdib. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na nalugmok sa paanan niya. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas, at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit masdan mo. Ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kaya't isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila ay hiningakan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12,
ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad. Ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala dito ay sinulat upang sumampalataya kayo na si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayon magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Narito ang inyong ina, liham pastoral ng mga obispo ng Ecclesiastical Province of Manila. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, maligayang Pasko ng pagkabuhay. Sumainyo ang kapayapaan at mabuting kalusugan. Papalapit na ang napakahalagang halalang pambansa at lokal kung kailan tayo ay boboto ng mga pinagkakatiwalaan nating maglilingkod sa ating lungsod, lalawigan at bayan. Inihikayat namin kayo na kanapin at ipagtanggol ang katotohanan at ang ikabubuti ng pangkalahatan. Pinakikiusapan din namin kayo na alagaan ang ating kalayaan at dignidad sa pamamagitan ng makatarungang pagboto. Huwag nating iboto ang mga namimili ng boto. Bumoto tayo sa mga magtataguyod ng pangkalahatang kabutihan ng mga mamamayan, lalo na
ang mga nasa laylayan ng lipunan. Kung tayo ay tunay na makadiyos at makabayan, pipiliin din natin ang mga taong makadiyos at makabayan. Ngayon, may napakahalagang panawagan din kami bilang inyong mga pastol sa Panginoon. Nasama-sama tayong manalangin sa Diyos sa tulong ng ating mahal na ina. Para saan? Upang matupad sa halalan ito ang kalooban ng Diyos na sa isang mapayapa, malinis at tapat na halalan ay mapili natin ang mga karapat-dapat mamuno sa atin. Alam natin na sa likod ng mga fake news, mga bayarang trolls, mga pagpapakalat ng kasinungalingan at pagkabaluktot sa kasaysayan, kasama na ang pamimili sa mga boto, karakasan at pandaraya, ay ang ama ng kasinungalingan at mga namamatay tao, si Satanas. Nakasisindak ang kaaway at may mga taong nagpapagamit sa kanya. Ngunit di tayo dapat matakot. Si Jesus ay laging kasama natin at tinitiyak niya na ang ating hingin sa Kanya na naaayon sa Kanyang kalooban ay ipagkakaloob niya sa atin. At kung si Kristo na muling nabuhay at Panginoon ay kasama natin, sino ang katatakutan natin? Ibinigay sa atin ni Kristo ang kanyang ina upang kalingain tayo. Tayo naman ay kinikilalang bayang sumisinda kay Maria. Paulit-ulit sa kasaysayan na tinutulungan tayo ng ating mahal na ina. Di ba ako ang inyong ina? Wika niya kay San Juan Diego sa kanyang pagpapakita sa Guadalupe noong 1531. At ito ay sinasabi rin niya sa atin ngayon. Sa Battle of Lepanto, tinalo ng mga puwersa ng mga Kristiyano ang napakarami at nakasisindak na puwersang pandagat ng mga puwersang pandagat ng mga Ottoman. Sa tagumpay na ito, naiwasan ang pamamayani ng mga Ottoman sa Europa. Ito ay tulong ng ating ina ng Santo Rosario. Nananawagan noon si Papa San Pio Ikalima sa lahat ng mga Kristiyano na magdasal ng Santo Rosario. Dahil dito may tanging paggunita sa ating ina ng Santo Rosario tuwing ikapito ng Oktubre. At dito
sa ating bansa. Noong 1646, naganap ang mahimalang tagumpay ng 3 barkong Kastila laban sa higit na marami at mga bagong barko na pandigma ng mga Olandes. Ito ay kinilala ng mga namumuno ng simbahan ng Maynila bilang isang himala sa pamamagitan ng tulong ng ating ina ng Santo Rosario na tinawagan ng mga sundalong Kastila at Pilipino at ng mga mamamayang Pilipino. Ito ay ipinagdiriwang taon-taon sa pamamagitan ng posisyon ng Lanabal sa buwan ng Oktubre. At sino ang nakalilimot sa ating EDSA People Power noong kung saan kinarap ng mga mananampalataya na nagdarasal ng rosaryo ang mga tangke at sundalo. Ang tagumpay na ito ay ipinagdiriwang natin taon-taon sa buwan ng Pebrero. Lapitan nating muli ang ating mahal na ina at kilingin din natin sa Kanya na tulungan tayong iboto ang mga napupusuan ni Jesus para sa atin. Nananawagan kami na dasalin natin ang banal na rosaryo na mataimtim araw-araw kasama ang inyong pamilya o komunidad. Hindi tayo bibiguin ng ating ina. Gawin natin ang sama-samang pagrurosaryong ito sa ika-30 ng Abril, ang araw mismo ng halalan. Ipanalangin din natin ang COMELEC na panindigan nila ang kanilang mahalagang tungkulin na igalang at pairalin ang tinig ng bayan sa kanilang ipinakakayag sa kanilang mga buto. Maging matatag sana sila at makatotohanan. Umasa tayo na tayo rin ay makasisigaw sa tagumpay. Mabuhay ang pananampalataya kay Kristo at ang kabanal-banalang Birhen ng Santo Rosario, katulad ng isinigaw ng mga matagumpay na Katoliko sa labanan noong 1646. Kasama ninyo sa pagmamahal kay Kristo, sa ating ina at sa ating bayan. Kami ay inyong mga lingkod sa Panginoon. Signed, Jose F. Cardinal Advincula at mga obispo ng Ecclesiastical Province of Manila. Tayo ngayon ay tumayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato,
ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, walang hanggang ang iyong habag at hindi ka napapagal sa iyong awa. Tulutan mo kami ng iyong dakilang awa ngayon na itinataas namin sa iyo ang aming mga pagsusumamo. Ang ating tugon, maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Ipagpatuloy nawa ng simbahan ang misyon ng pag-ibig, awa, at habag ni Kristo sa mundong lubhang nagugulumihanan. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maawa nawa ang mga pinuno ng aming bansa sa mga taong kapuspalad at yaong mga lubhang nahihirapan. Maging mahusay nawa silang instrumento ng paglingap sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid naming naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa at ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid naming pumanaw ang dakilang awa mo, O Diyos, na kanilang lubhang inasahan noong sila'y nabubuhay pa. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Ama, pakinggan mo ang aming daing sa iyong banal na Ama. Panatilihin mo kaming nakakapit sa iyong dakilang pag-ibig na siyang dakilan ng aming kagalakan ngayon na nagdiriwang kami ng muling pagkabuhay ni Hesu Kristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Panginoon, narito ang alay sa iyo. Nagmula sa iyong bayang masayang nagsalo. Amin sanang mga alay gawin mong totoo. Itong alak at tinapay gawing lukot katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo. Ng iyong bayang pupurit nagkakaisa sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin
ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungkayan mo ang mga alay na iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila ay binyagan, ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayon na ipinagdiriwang ang pag-aakin ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay nag-akin ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamo na umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang maninubos, nagpag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya,
Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubukos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin
ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang sinuman sa aking nananang, mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, so sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Inango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Paano mahal ako ng aking Ama, sa inyo'y aking ibig na darama. Sa pag-ibig ko, kayo sana ay manahan. At piling ko na kayo ay magmahalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo na ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan at mga ibang religious articles upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, humayo tayong mapayapa. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.